Patay kung sino mang tao makakapagsabi na may ginawa kong anomalya sa opisina ng ombudsman, lumantad siya, sasagutin ko. Nako. Opo. Nang na ako'y inappointed, Digong, ang sinabi lang sa akin, Digong, gawin mo ang trabaho mo. Ni isang salita kay Digong, wala akong narinig. Na Sam, pwede ba pagbigyan mo ito? Sam, pwede ba? Wala. Kahit sa isa sa kanya mga alagad, si Bingbong Midaldea o si Bongo, walang sinasabi na, boss, sabi ni Presidente, pwede mo bang Kaya doon ko nirerespeto si Presidente Duterte at ipapasintabi ko sa iba na wala akong pinakiusap sa akin. Hindi ako diehard, Digong, hindi ako DDS. Nako, pahiyaho itong si Boying Remulla dito sa interview na to ni former Senate President Franklin Drilon. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Focus lang ho tayo dyan sa naging interview na yan nitong si former Senate President Franklin Drilon. Ito na ho mga kababayan. Of Senator Drilon. Tama ba? Former husband. I didn't even know that. Senator, you were Senate President pro tempore when the upper chamber voted in favor of junking the order of the ombudsman in the case of Senator Villanueva. What was the reason for your vote? It was unanimous. Nako. The reason is that under the Ombudsman Act, and particularly Section 2 of that Act, when it states who are the officials subject to the disciplinary power of the Ombudsman, members of Congress were exempted. And this is the law and consistent with the Constitution that the members of Congress cannot be questioned in any other place, meaning they can be questioned in the Senate by the senators or by the congressmen in Congress, which means that Senator Joel Villanueva can be questioned on his actions. The action of the Senate is merely a compliance with what the law stated and our Constitution. That the ombudsman has no jurisdiction has no jurisdiction over a member of Congress insofar as disciplinary action is concerned, and it is up to the Senate now to act on Villanueva's issue. Yeah. Nako, wala palang jurisdiction ng ombudsman dito eh. Paano yung sinasabi nitong si Florin Hilbay na dapat kung secret decision niyang ginawa na yan itong si Ombudsman Martires doon sa mga kaso nitong si Senator Joel Villanueva, pwedeng buksan ulit. Pwedeng ibalik ulit yung mga asunto dito kay Senator Joel. Wala pala jurisdiction eh. Bida-bida talaga itong si Boying Remulla, pambihira. That's in Section 21. Pero what propelled, well, of course, you can't speak for her, but Carpio Morales saw it fit to issue that order. Well, I don't think that's the opinion of the Ombudsman, and the Senate at that time maintained its opinion that, yes, the Ombudsman has no jurisdiction as by virtue of the express provision of the law and the Constitution. Okay, but then why did not the Senate Senate Ethics Committee, there was no complaint? Did you not see it fit to do this in the case of Senator Villanueva? I do not recall being the chairman, and I was not the chairman of the Ethics Committee, and I do not recall that I was a member of that committee. But let's go to the act of Ombudsman Martires reversing the order and the secretive way that he did it. It wasn't published. I cannot speak for Mr. Barker. And I didn't even know about this order that he issued. Also, shouldn't it
it came belated eh. Shouldn't the action of the Ombudsman Martires have been speedier, and should there have been more transparency? Should it have been triggered by a motion for reconsideration? And according to the rules, they should be timely when the order is made noong 2016 pa. I'm Ano sorry, pong batas Ses. dyan? Anong batas po dyan, Senator? I'm sorry, Ses. I'm really a private citizen. I have no access to the records of the ombudsman. Yes. But what does the law say about the procedure? Ano bang dapat na batas? I'm sorry, but I have to review the law. I don't have it on the tips of my finger. I have never been involved with the ombudsman's office. Senator, ganito na lang. Can I ask you a theoretical question? I know na there was a lot of back and forth and this is not going to happen anymore. But in your opinion, could it actually still happen? And what I'm referring to is, can the current Senate, the 20th Senate, still rehash this case because nobody acted on it during your time, like you said? Is it like their moral responsibility to do that, or do they have an actual constitutional responsibility to do that? Well, theoretically, anybody can file a complaint today in the Senate, and the same will be referred to the Ethics Committee. It has never been tackled by the Ethics Committee. So that's the process. Everything from the ombudsman, from a private citizen, it all has to be referred to Ethics Committee. Again? All the complaints filed against any senator, whether from the ombudsman or from private citizens, they should all be coursed or referred to the Ethics Committee? If it involves the behavior of the senator, yes, it will be referred to the Committee on Ethics for reporting, so that the Ethics Committee can investigate and report its findings to the plenary, and the senators will approve or disapprove these findings of the Ethics Committee on a particular complaint. So in this case, I'm referring to the flood control scandal, where some senators were named as being part. Can a private citizen go to the Ethics Committee of the Senate and make a complaint? Yes, this is a public issue, and these are public records, and certainly there is nothing that will prevent a private citizen from filing an ethics complaint in the Senate against Villanueva and whoever else is involved, and this referred by the Senate to the Ethics Committee, because the Ethics Committee would have jurisdiction. Well, actually, Senator, even if this happened in 2016, former Justice Antonio Carpio did point out that there is no prescriptive period, so it could possibly be tackled again. And in fact, he recommends that Ombudsman Remulla could take this up with the Supreme Court, and they could be the final arbiter. What are your thoughts on that? Well, looking back, there was never an ethics case filed against Villanueva, and therefore, if a case can be filed against him today. And other senators dragged into the scandal. I'm sorry? And Yes. other senators na involved, pwede. The only guy they cannot file an ethics case is Senator Drilon, which is no longer a member. But, Senator, of Yes. course, can colleagues pass judgment on their fellow colleagues? I mean, you saw how Senator Lacson had to give up his position as chair of the Blue Ribbon Committee because of some noise from other senators. Your question is, what can the Can Senator- other senators, can we trust other senators to pass judgment on fellow senators in the Ethics Committee? It's a This says, it is not a question of your confidence, it's not a question of your trust, it's a question of the Constitution and the law. In your experience, does that happen often, and how do these cases end up being judged? I have not had the opportunity, and there's nothing that came up in the Senate plenary about an ethics case against a senator when I was there. Is that shocking to you, Senator Drilon? You've been in the Senate for, I mean, you
Pero maganda tong setup nitong mga to ha. Talagang yung pagtatanong nila dire-diretso. Pagka nag-guesting ka dyan talagang tuloy-tuloy. Walang humpay. Had a No? long career in there. Not a single one made it to the plenary. Again, not a single ethics Not a case? single, ethics case was What discussed. ethics cases filed, if I may ask? No, I'm actually wondering about the fact that there was none during your tenure in the Senate. Because I am not aware that an ethics case was filed against any senator by a complainant. So, Alam ko kung nandun ba nun itong si Drilon? Nung sino ba naghahain ng ethics complaint? Itong si Gordon, hinahinan niya ng ethics complaint itong si Trillanes nung 17th Congress ba yon? Hindi tayo nagkakamali, hinahinan ng ethics complaint nitong si Trillanes, nitong si Gordon, nitong si Trillanes. Hindi natin alam kung ano nangyari doon, siya kakabaro rin na. Sila naman kasi mag-aano diyan pagka nandun na sila sa ika nga doon sa kwarto ng mga senador, na yan, kumbaga, sila pagbabatiin na nila yung mga kasama nila. Hindi naman yung tipong, pagka nagkainitan sila dyan, talagang taniman na sama ng loob. Hanggat maaari, hindi naaabot doon sa punto na talagang meron silang ipapatanggal na senador. Di kagaya dyan sa House of Representatives. Talagang trinabaho nila si Tebes, trinabaho nila yung iba nilang mga kasama dyan, para ika nga, ma-dispatcha nila yung mga kumakalaban dito kay Martin Romualdez. This would be a test case then. This would be a test case if you're free to do that. yes. You're free to do that. Yes. You know, the reason we're asking, Senator, impatient na ang taong bayan. They want results. And I'm speculating here, but this is why perhaps Ombudsman Remulla, announced this, wanting to show the public that, we're going after a wrongdoing here. In fact, meron na ngang kulungan para sa mga flood control accused, pero wala pang kaso. I mean, how? Alam mo, may sinusunod tayong saligang batas. May sinusunod tayong proseso. Ang hirap po kasi dito mga kababayan, yung inundang mga kulungan dito sa mga mga flood control, mga mandarambong na to, baka talagang sobrang garbo no? Yung parang wala sila sa kulungan. Parang nandun lang sila sa opisina nila dyan sa House of Representatives. Ang tanong, meron bang makukulong na congressman? Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito sa interview netong si Ombudsman Samuel Martires dito dito sa DCRH, dito kay Cadeo Macalma. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Yay! Magandang umaga na kay Mayor Deo at Sir El. Good morning po. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Opo, Ako ay nagre-report sa inyo tungkol sa mga nangyayari ngayon. Opo. So, hihintayin ko lang ang tanong mo para... una po, Oh. tatlo po ang tanong ko. Ayan, bukod kay Ellen Adan at Derek Ramsey, kung si Ato Angba at Sunshine Cruz, kung sila pa ba? Ayan. At mamaya ay kay Boying. Anyway, kidding aside, Justice Martires, sir, ano ba talaga? Ba't sinasabi ni Ombudsman na Boying Remulla na meron na pong kayong secret decision sa issue ni Senator Joel Villanueva, Justice, sir? Ombudsman? Hindi ko alam saan nakuha ni Ombudsman Remulla yung information na mayroong secret decision. Kasi kung titingnan ang records ng Senado, titingnan ang records ng Ombudsman, ay nandoon naman sa files yun, yung decision ni Senator Joel Villanueva. Kumbaga ayaw na lang magmukhang tatanga-tanga nitong si Boying Remulla, kaya imbis na akuin niya na lang yung pagkakamali niya na hindi nila na-check yung tawag dito case management system ng ombudsman, sinisi na lang dito kay may pagka-narcissist, no? Yang si Boying Remulla, may pagka-narcissist siya.
Yung tipong imbis na akuin na lang yan na, ano ko yun, hindi ko na-check yung case management system, nandun naman pala. Ay, nag-privilege speech pala itong si Senator Joel Villanueva dito sa issue na to. Pasensya na, hindi ko na-check sa sobrang pagmamadali kong mag-press release, magbida-bida sa mainstream media, hindi ko na na-check. Imbis na gano'n yung sinabi niya, sinisi niya itong mga dating taga-ombudsman na kesyo secret decision. Yung kaso ni Senator Joel, dinesisyonan ni dating ombudsman at Justice Conchita Carpio Morales noong mga 2016. Tapos nag-file si Joel Villanueva ng motion reconsideration. Tamang-tama na mag-file siya, na-appoint akong ombudsman. Okay. So na-desisyonan ko yung motion for reconsideration noong bandang July 2017. 2019. 2019, opo. 2019 na, oo. Kasi na-appoint ako 2018 Oo, so 2019 July. September ng, alam ko 2 months thereafter, dinotify namin ang Senado. Ang Senate President noon, si Senate President Soto na. Nako, Okay. This was pambira talaga tong si Soto. Siya rin pala ang Senate President nun Bakit hindi niya sinabi yun? sometime in 2019. Soto na to, oo. So hindi ko alam bakit sinasabi ni Secretary o ni Ombudsman Remulla na secret decision. Wala naman kami secret decision. Dahil alam mo naman yan, Lakay, Opo. Sister El, na ang hirap kong hagilapin magpa-interview. Na pangalawa, hindi man ako nag-aanunsyo na itong kasong ito, dinesisyonan ko, itong kasong ito ay pinirmahan ko, itong taong ito ay pa-file namin ang kaso. Hindi ko trabaho yan. Ang trabaho ko ay pag-aralan ang mga kaso na nakapending. Laki yung sampal sa pagmumukha ni Boying Remulla yun. Kasi ngayong mga panahon na to, trabaho niya ay mag-press release. O yan, susunod na linggo, may mga makakasuhan na. Meron mo ba makakasuhan congressman? Makakasuhan mo ba itong si Congressman Saldico? Hindi, tingnan natin. Sa office of the Boying na boying, ombudsman. Pag ganyan mag-aanunsyo ako, trabaho na yon ng isang press secretary. At hindi naman ang katungkulan ko ay press secretary Nako. o announcer o reporter. Ang katungkulan ko ay ombudsman. Lagi. Kalma lang. Ombudsman Martires, kalma lang ho kayo. May pagka-sutil yang si Boying Remulla, baka pag-initan ho kayo niyan. May pagka may pagkapiko niyang bakulaw na yan, baka magalit sa inyo yan. Pag-aralan ho yung mga Baka bigla ko kayong padala sa dahig yan. De, joke lang. Sabi nito si Ombudsman Martires, ba't naman ako papadala PH? Ano bang ginawa ko? Hindi, joke lang yun. Masyad naman seryoso to si Ombudsman kaso Martires. nakapending. Tingnan yung mga administratibong mga bagay na nakapending nakatingka sa ombudsman. Yun ho ang trabaho ko. Okay, Hindi yung mag-anunsyo. Justice Sam, ayan na. Si Senator Joel Villanueva ay may decision si dating ombudsman Justice Conchita Carpio Morales na i-dismiss bilang senador dahil nga sa issue ng graft. Ano ang naging dahilan at ni-reverse nyo ang kanyang decision na Justice Sam, sir? Ang naging dahilan, unang-una, pag tinignan mo yung records, hindi ko makalimutan yun Opo. Ang nag-ano ng PDAF ay buhay party list. Okay. At yung buhay party list, siya ang nakipag-memorandum of agreement doon sa isang NGO. Ang buhay party list ang nag-release ng parang allegedly 10 million. Parang gano'n Yun ang pagkaka-recall ko. Pero alam naman natin lahat na ang buhay party list ay hindi party list ng Jesus is Lord na religion. Ang buhay party list ay kay Mike Villarde.
Tama na po. El Shaddai. El Shaddai, oh. At hindi member ng Buhay Party List o hindi representative ng Buhay Party List si Joel Villanueva. That's one. Mm-mm. Ito yung pinaka-critical sa lahat kasi sinasabi ng ombudsman na perma ni Joel Villanueva yon. Ang problema, ang sabi ng NBI, ng question document section ng NBI, yung perma ni Joel Villanueva, legit perma dun sa Buhay Party List na sulat at Memorandum of Agreement Mm-mm. is not the same as the usual signature of Joel Villanueva. Sino pa ba ang kukontra sa NBI? Maliban lang kung ang ombudsman ay magka-hire ng isang handwriting expert para patunayan na yun talaga ay signature ni Joel Villanueva. Pag ginawa yan ng ombudsman na mag-hire kami na isang expert, we will not rely on the government's investigating agency, which is the National Bureau of Investigation. The ombudsman is no longer the protector of the people. The ombudsman is already the persecutor of the people. Pinipersecute na namin dahil ipipilit namin may kasalanan si Joel Villanueva. Hindi ho yung gawain ng isang piskal. Hindi ho yung gawain ng isang matinong ombudsman. Nako! Di daw ho yun gawain ng isang matinong ombudsman. Boying! Problema dito eh. Kaya yung mga nagpupumilit, diyan sa Salen, diyan sa, ang tawag dito, diyan sa confidential fund, yung mga ganyan daw hong klaseng galawan, yung ginagawa nitong House of Representative, yung ombudsman ngayon, yung dating DOJ, hindi daw ho yun, kung gagawin man yan ngayon, itong si Ombudsman Boying, hindi daw ho yan ang trabaho talaga ng ombudsman. Ng ombudsman na nasa tamang kaisipan. Siguro naman, matino pa ang utak ko. At saka isa pa, Ombudsman Justice Samser, di ba dapat, ba't naman kung pirma ni Joel Villanueva, ba't naman pipirma siya dun sa Buhay Party List? Si Back Party List sila. Si Back Party List naman siya. Yan na nga, bakit siya pipirma doon sa Buhay Party List? Diba? Hindi nga siya Buhay Party List, si Back eh. At saka yun na nga, iba yung perma doon sa Buhay Party List. Hindi ho niya perma yun eh. Yung sinasabi ng NBI. So, misinform o less informed ang Ombudsman na Boying Remulla. Hindi niya nakita ng decision niyo, Hindi ko ho alam. Ombudsman, sir. Ayoko hong husgahan si Ombudsman Remulla. Para ang tingin ko lang, may mga taong pinagsasabong kami ni Ombudsman Remulla. Tayo hindi natin sila pinagsasabong ha. Ang atin dito tinitingnan lang natin yung matinong ombudsman at yung ombudsman na kahit noong nasa DOJ pa man, talagang meron ng problema. Diba? Hindi natin pinagsasabong. Huwag kayong magsabong. Ba't kayo mag-aaway, diba? Yang si Boying, maraming dapat patunayan yan. Maraming utang sa taong bayan yan. Ika nga, diba? Diyan lang sa issue ng mga maanomalyang flood control. Diba? Imbis na nung nasa DOJ pa siya, imbis na bigyan niya ng pagkakataon na mag-state witness, yung mga willing na magsalita at mag-tell all talaga, ginigipit nila. Diba? Ngayon, yung mga sinasabi naman nila na bibigyan nila ng gagawin ng state witness, ngayon bigla nang nagsisi-atrasan. Ano ba? Ano bang pinag-uusapan ngayon diyan sa detention facility ng Senado kung saan nakakontempt itong mga to at yung yung mga ibang nasa laya na kung saan nasasangkot din ang kanilang pangalan dito sa issue na to. Meron bang pinapadalang mga padrino? Meron bang pinapadalang mga pagbabanta? Diba? Dito sa mga naka-contempt na to para sa susunod na hearing. Bakit napakatagal ng hearing? Dahil ho ba yan na pinaplansya pa nila kung ano ang magiging naratibo sa November 14? Mantakin nyo mga kababayan. Halos 1.5 buwan wala hong hearing. Sambayan ng Pilipino galit ho dito sa issue na to. Pero ngayon sa bagay nakita na ho nila
kulang-kulang na isa't kalahating buwan, hindi kami nag-hearing, wala naman pala kayong ginawa. Sigurado makakalimutan nyo rin ito. Yan ang papasok sa inaano nila, tinatansya nila kung hanggang saan nga ba ang galit na sambayan ng Pilipino. Ngayon, sa November, dahil magkakaroon ng malaki ang rally, kaya siguro nila itinaon na mag-hearing para mapakita na nandito ang inyong Senado sa pangunguna ni School Bukol. Talagang susolusyonan namin yung mga malawakang pagnanakaw na yan nung nagdaang kongreso. Hindi ko ho alam kung sino nagsabi sa kanya na mayroong sikretong desisyon. Pag tiningnan ho ni Ombudsman Remulla yung aming tinatawag na case management system, nandun ho yun. Pag kinuha niya yung records ho, sa record sa division namin, Opo. ng kaso ni Joel Villanueva, nandun po yun, kompleto yun. Kasi ang complainant sa kaso ni Joel Villanueva ay yung Field Investigation Office ng Office of the Ombudsman. Hindi ho pribadong tao. Ayun. Ombudsman mismo yung Field Investigation Office ang complainant. Kaya yung title ng kaso, kung maalala ko, is Field Investigation Office versus Joel Villanueva. At mayroon pang iba marami sila doon Ayun. Ngayon, yung kaso was only dismissed in so far as Joel Villanueva is concerned at saka isa pang maalala ko parang babae yata. Pero doon sa iba, yung mga NGO, nanatili yun. Kaya may kaso yatang kriminal yung mga members ng NGO. Teka muna, Justice Sam, ayan, kung buhay party list ito, ayan, ano nangyari dun sa kinatawan ng buhay party list? Alam ko si Lito Atienza ang kinatawan ng buhay party list yata, at saka yung anak ni brother, El Shaddai. Hindi ko ho alam kung anong nangyari sa kanila. Ayan, Wala akong alam. In fact, hindi ko ho alam kung sino ang representative ng buhay party list noong araw. ayan. Takal na ho kasi ito lakay mayor, ito'y pero mo 2019 na ko na desisyonan, 2025 na ngayon. Opo. Ako naman yung utak ko ho ay nagkakaedad na rin, medyo naalala ko ito naalala ko ito nang sinabi sa akin. Kaya nakakagulat dito yung sinasabing may secret decision. Lakay kung sino mang tao makakapagsabi na may ginawa kong anomalya sa opisina ng ombudsman, lumantad sa sasagutin ko. Nako. Maganda ho yung hamon na yon itong si retired ombudsman Samuel Martires. Kung sino man, para dito kay Boy, hinay ka, baka ika nga mapasok ka dito sa isa na to. Basta mali. Isang sintimo wala akong tinanggap lakay. Opo. Hindi ako namuliti noon ako'y nasa ombudsman. Yan. Alam nyo yun. Opo. Basta Hindi mali. ako namulitika. Opo. Lagi kong sinasabi, yung nagtaong nag-appoint sa akin, kasi parang ang nangyayari dito, lagi akong kinukunikta kay Duterte. Opo, Diniwanagin ko uli. Opo. Nang na ako'y inappointed Digong, ang sinabi lang sa akin, Digong, gawin mo ang trabaho mo. Nako, matindi ho yan mga kababayan. Bilin ho yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Ombudsman Martires. Ibang klase talaga si Tatay Digong. Gawin nyo lang ang tama. Walang maraming cheche-bureche. Di kagaya ng ngayon, administration, ang daming dinadaktak, puro namang kapalpakan. Pag-assume ko ng trabaho ko, hanggang sa si Digong ay hindi na presidente at ngayon na hindi na rin presidente at nagtapos ang termino ko, ni isang salita kay Digong wala akong narinig. Na Sam, pwede ba pagbigyan mo ito? Sam, pwede ba? Wala. Kahit sa isa sa kanya mga alagad, si Bingbong Midjaldea o si Yan. Bongo, walang sinasabi na boss. Sabi ni Presidente, pwede mo bang Kaya doon ko nirerespeto si Presidente Duterte at ipapasintabi ko sa iba na wala akong pinakiusap sa akin. Hindi ako diehard Digong, hindi ako DDS. In fact, I am a Marcos loyalist. Yung tatay ni Marcos hindi itong presidente. Palakpakan natin itong si Ombudsman Martires. So, galing. Kaya pala na-earn niya yung tiwala
dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na-earn nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung tiwala nitong si Samuel Martires dahil doon sa ginawa niya. Sa loob ng 6 na taon hindi ho siya tumawag, nakiusap, di ba? Na ika nga pagbigyan yung kung sino mang kaibigan o kung sino man. Ang instruction lang, gawin mo lang ang tama. Galing talaga. Liliwanagin Si ko Senior. Si Senior, Senior. Senior. Marcos loyalist, yung Senior Marcos. Okay? Ayan. Pati pamilya ko, pati binan ko. Buong buo kami, Marcos Senior loyalist. Pero hindi mo ko masasabi na Duterte loyalist. Hinahangaan ko lang yung dating presidente sa pagiging isang maginoo, isang taong nirerespeto ang trabaho ng kanyang kapwang kawani sa gobyerno. Wow. Wala ho ang pinakiusap. Kasi ang nangyayari rito, laging kinukonekta kay Digong Opo, dahil appointing Ng nga mga ngayon. kritiko ko Pero, Ako naman wala akong kulay ng politika oo. Pero Justice, alam mo naman kung anong hilig ko lakay mag-dismiss sa kaya nga po alam ko matindi ang research ninyo. So itatanong ko sa inyo, anong dahilan ba't naghiwalay si Ellen Adarna at saka si Derek Ramsey? Nako, marites na ho yan. Yan ho palang libangan itong si Ombudsman Martires. Yan naman ho ang di natin trip, no? Yan. Showbiz, di ho natin gaanong trip yan. Yung iba siguro gusto yung mga ganyang klaseng usapin, pero tayo dito sa PH Update, di ho natin gaanong gusto. Pero pagka yung mga artista, ika nga sumasangkot sa politika, tapos medyo dispalinghado yung ika nga banat nila, doon medyo nakakabanat tayo ng ganyan. Pero ngayon, hayaan na ho natin sila. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Palakpakan natin itong si Ombudsman Martires.